Nagpa-sex reassignment ka na. Mukha ka ng babae. Namumuhay ka na bilang babae. Sa ganitong sitwasyon, pwede mo na bang ipabago ang gender mo sa iyong birth certificate? O mananatili ka pa ring male sa mata ng batas? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal at mahalagang kaso, ang kasong Silverio versus Republic. Isang kaso na sumagot sa tanong kung kinikilala ba ng batas ang gender change batay sa sex reassignment surgery. Sa kasong ito, si Romel Silverio ay ipinanganak bilang lalaki at iyon ang nakasaad sa kanyang birth certificate. Ayon sa kanya, mula pagkabata ay naramdaman na niya na siya ay babae. Siya ay kumilos, nag-isip at namuhay bilang babae. Kalaunan, si Silverio ay sumailalim sa psychological treatment, hormone therapy, at sa huli ay sex reassignment surgery sa Thailand. Matapos ang operasyon, namuhay siya bilang babae at ginamit ang pangalang Melly. Kaya nag-file siya ng petition upang baguhin ang kanyang pangalan at gender sa kanyang birth certificate. Ang pangunahing issue sa kasong ito ay kung pwede bang baguhin ang pangalan at gender sa civil registry batay sa sex reassignment surgery. Sa huli, malinaw ang sagot ng Supreme Court. Hindi ito pinapayagan. Ipinaliwanag ng korte na walang batas sa Pilipinas na kumikilala sa sex reassignment bilang legal na basehan upang baguhin ang entry sa civil registry o ang birth certificate. Ang sex reassignment ay hindi kabilang sa mga acts o events na kinikilala ng batas na maaaring magdulot ng pagbabago sa civil status ng isang tao. Mahalaga ring binigyang diin ng korte na ang birth certificate ay isang historical record ng mga facts na umiiral noong kapanganakan ng isang tao. Ang sex ay tinutukoy sa oras ng kapanganakan batay sa pisikal na katangian ng sanggol at kung ang entry nito ay tama, ito ay hindi basta-basta maaaring baguhin. Sa kasong ito, walang error sa birth certificate ni Silverio. Lahat ng entries, kabilang ang kanyang sex bilang male, ay tama noong siya ay pinanganak. Dahil dito, walang dapat i-correct sa ilalim ng Rule 108 ng Rules of Court. Sapagkat ang prosesong ito ay para lamang sa pagwawasto ng mali at hindi para baguhin ang isang tama, ngunit nais palitan dahil sa mga sumusunod na pangyayari. Dagdag pa rito, pinaliwanag ng korte na ang sex ay hindi simpleng detalye lamang sa birth certificate. Ito ay bahagi ng civil status ng isang tao at may malalaking implikasyon sa batas, lalo na sa larangan ng kasal, pamilya at legal capacity. Dahil walang batas na nagbibigay ng legal na epekto sa sex reassignment, hindi maaaring kilalanin ng hukuman ang pagbabagong ito para sa layunin ng civil registry. Tungkol naman sa pagpapalit ng pangalan, nilinaw ng korte na ang change of name may isang pribilehiyo at hindi karapatan. Ito ay pinapayagan lamang kung may sapat at legal na basehan sa ilalim ng batas tulad ng mga grounds na itinakda sa Republic Act No. 9048. Ang sex reassignment ay hindi kabilang sa mga pinapayagang dahilan para sa pagpapalit ng pangalan. Sa halip na maiwasan ng kalituhan, sinabi ng korte na ang ganitong pagbabago ay maaaring magdulot pa ng komplikasyon sa civil registry at sa public interest. Sa huli, iginiit ng korte na hindi nito maaaring punan ang kakulangan ng batas sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong patakaran. Ang kapangyarihang magtakda kung kailan at paano kikilalanin ang epekto ng sex reassignment ay nasa Kongreso, hindi sa korte. Tulad ng sinabi ng korte, hindi nito maaaring likhain ang isang batas
kung wala naman ito. Sa kabuuan, ang aral sa kasong ito ay malinaw. Kahit pa nagbago ang pisikal na anyo ng isang tao sa pamamagitan ng surgery, hindi ito sapat na basehan upang baguhin ang gender sa birth certificate sa ilalim ng kasalukuyang batas. Kung walang batas na nagpapahintulot nito, walang legal na batayan para i-grant ang ganitong uri ng pagbabago. Kung nais ninyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, patuloy po kayong sumubaybay sa ating channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.